Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ibigay ko sa inyo ito mga magagandang balita. Iba naman ang mga personalities kasi lagi na lang si Sara at si Digong ang laman ng balita. Ano ba? Wala mang magagandang lumalabas sa kanilang bibig. At hindi man makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Lalo na po sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Pero po ang kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, laging magaganda ang mga dalang balita. Ano niya yan, Mr. Maravilla? Si Leni Robredo nasa Palasyo Malacanang na. Ayan 42 minutes ago sabi yan. Robredo in Malacanang. Look, former Vice President and now Camarines Sur, Naga City Mayor Leni Robredo arrives at Malacanang Palace on Monday for the launching of Bagong Pilipinas, Bawat Bayan, Makinabang. Ano ba, mga kababayan? Pinuntan pa lang ng ating Pangulo noong Sabado yung Naga. Ngayon, si Leni, ngayong Monday, nasa palasyo na. Laluan niya yan, Mr. Maravillas. Magngingit-ngit yung mga DDS. Sasabihin, kain suka. Ini man lang si Leni, lahat ng mga mayors yata, ibitado. Inaayos yung buong Pilipinas ng ating Pangulo. Ayan mga kababayan. O diba? Kasama si Vico Soto, ini man lang siya Si Mayor Zamora, Bagong Pilipinas, Bawat Bayan, Makikinabang, launch event, Santo, Heroes Hall, Malacanang Palace. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba, mga kababayan? Government and our local government units, particularly in advancing programs that directly support local development and service delivery on the ground. To formally begin our program, may we call on Acting Executive Secretary Ralph G. Recto to deliver his opening remarks. Mamaya na yan, mga kababayan, kasi hindi man talaga yan yung topic natin. Ina-update ko lang kayo ng ating mga kaganapan na nakikita ninyo ang galawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ini-engage niya yung ating mga local government officials. Abang sa Congress naman po, tingnan naman ninyo itong mga proposals ni Martin Romualdez. Romualdez poses for OFW Hospital to honor sacrifices of modern heroes. Yan ang report ng Daily Tribune, mga kababayan. Without fear or favor. So makikita natin dito, ang kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, lahat lang sa pagpaunlad ng ating bansa, lahat lang sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino. Tingnan ninyo yung priority. Si Sandro Marcos, anti-dynasty bill, electric bill, para zero na yung babayadan ng 150 kilowatt hour. Diba? Napakagandang mga proposal. Dito naman po, mga kababayan, yung kanyang tito, si Martin Romualdez. Para naman sa mga OFWs, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Yan sabi dyan. The approval of a bill seeking to establish and institutionalize the Overseas Filipino Workers Hospital is being posed by late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, framing it as a concrete way to repay what the country owes it, modern heroes with better, more reliable health care So sabi ni Martin, our OFWs carry out our economy on their backs. This is one way to recognize their contribution to our country by ensuring that they and their relatives and family could access quality health care, sabi po ni Martin. This can be done by establishing an OFW hospital, an institution that will cater to OFWs to their medical needs before they leave and arrive the country. So, pinasa niya, mga kababayan, itong House Bill 7227 o ang tawag OFW Hospital Act. Final niya, mga kababayan, kasama si Tingog Representative Jude Asidre.
It seeks to establish OFW hospitals as a Level 3 hospital in the city of San Fernando, Pampanga under the direct supervision and control ng Department of Migrant Workers with services geared primarily toward OFWs and their qualified dependents. It builds on the policy direction already set by Executive Order Number 154, which ordered the establishment of an OFW hospital, saka interagency committee to support it. So under the bill, mga kababayan, the hospital, yung mandate ng hospital is not limited to bedside care, but designed as full-service facility that can cover the needs of migrants before deployment, while on contract and upon return, reflecting the reality that the risk of OFWs face do not end when they come home and often surface after years of strenuous work abroad. So sabi dito sa balita, it also positions the hospital as referral facility for repatriated OFWs needing medical assistance and ties its operations to seamless and coordinated referral system. Consistent with the Universal Healthcare Act, an element backers say is crucial for distressed workers who return with urgent conditions and limited time to navigate fragmented health system. Asidre for his part said, the goal is to build a system that treats migrant health as a standing responsibility of government, not as a series of ad hoc responses that depend on who is in office or what issue is trending at the moment. This is a long-term and permanent service anya sa lahat ng mga OFWs and their families. Sa laki ng contribution nila sa ating bansa at ekonomiya, kulang pa itong kapalit, but it is really a very good start if we want to honor our heroes, sabi po ni Asidre. Kapaki-pakinabang ang mga proposals, mga bills, mga kababayan. Boss ni Sandro Marcos, saka po ni Martin Romualdez, suportado ng Tingog Party List representative na si Jude Asidre. Sa kanila talaga quality legislation na mararamdaman ng ating mga mamamayang Filipino. Kita ninyo ang pagkakaiba nila sa kampo ng mga Duterte, abang yung kampo ng mga Duterte busy sa mga personal nilang problemang napasok. Kinasadlakan. At si Sara ngayon, more than 2 years pa, ang presidential election, busy na sa politika. Kita niyo yung pagkakaiba nila? Ibang-iba ang Marcos camp, tapos ang Duterte camp. Ngayon, yung ating Pangulo, kalyado na si Leni Robredo, isang kakamping. O diba, mga kababayan, para sa kapakanan ng ating bansa. Sa makikita ninyo dito sa magkabilang kampo, sino yung drawing lang at sino yung gumagalaw talaga na magtrabaho para sa ating bayan. Kasi po, alam po ninyo, sa politika, madali lang yung mangako. Ang mahirap po yung magpasa ng batas, yung kapaki-pakinabang na batas, yung maglaan ng pondo, at saka siyempre, yung pagpatupad ng mga programa. So isa-isain natin mga kababayan. Unang tanong, sa kampo ng mga Duterte, yung 10,000 na ayuda at libreng kuryente, nasaan na? Naalala ninyo yon? Siyempre niya, Mr. Maravilla, salangan makalimutan namin si Alan Peter Cayetano. Yung pangakong 10,000 na ayuda, kada pamilya mga kababayan na pangako. O ngayon, yung libreng kuryente ni Marcoleta, naalala ninyo? Hanggang ngayon walang batas, mga kababayan. Lahat lang drawing. Nauna na ni Sandro. You see, drawing soundbite, mga kababayan. Pag kampanya, grabe kong makasigaw ng mga pangako. Samantala, mga kababayan, yan ang pagkakaiba ng Kamara, tapos yung Senado. Lahat pangako, lahat drawing. Pero sa Congress, nakita ninyo,
Sa ilalim mga kababayan ni Martin Romualdez at saka ni Sandro Marcos as majority leader, matagal na tong gumagalaw. May aktwal na gumagalaw. Ngayon, AKA program, Ayuda sa Kapos, ang Kita program. Ito ang pinakamalapit na konsepto ng 10,000 pesos na ayuda ang sinasabi ni Cayetano na isama sa 2024 budget at 2025 national budget. Target nito yung near poor, may trabaho pero kapos ang kita, halaga 3,000 hanggang 10,000 depende sa assessment ng DSWD. Ang status operational program sa ilalim ng DSWD. May pondo, may implementasyon, may beneficiaryo, hindi pangako lang. Hindi drawing. Aktwal na ginagawa, ini-implement. Yan. Ano pa, mga kababayan? House Bill number 2700, free electricity for low consumption household. Inihain ito ni Sandro Marcos. Ang layunin, bayaran ng gobyerno ang bill ng mga pamilyang kumukonsumo ng hanggang 135 kilowatt o bill na hindi lalagpas sa 2,000 pesos. Ito'y cash in hand. Pero po ito ay direktang subsidy sa buwanang gastos. Habang si Marcoleta ay nanalo sa alalan dahil lang sa pangako ng libreng kuryente, dito may nakafile na panukala na may malinaw na coverage at mekanismo. Si Marcoleta hanggang ngayon, kwento lang. Malamang tumakbong vice presidente ni Sara. Ito pa, pambansang pabahay at social aid budget. Noong 2024, tiniyak ni Romualdez ang mahigit 500 billion pesos para sa iba't ibang social aid programs para sa 12 milyong pamilya. Hindi one-time ayuda, institutional support ito. Kasama pa rito ang pagpapalakas ng 4Ps. Mas mataas at mas regular na cash grants para sa mga beneficiaryo. Ang tanong ngayon, sino ang totoong tumupad sa diwa ng pagtulong sa kapuspalad? Sabi ko sa inyo, sila lahat lang drawing, lahat pangako, the usual na ginagawa ng mga trapo. Pero tingnan ninyo, yung pamilya Marcos at saka si Martin Romualdez, hindi ganyan. Pag pinangako, tinutupad po. Hindi ugaling trapo. Nakita ninyo ang pagkakaiba? O dito na tayo sa proposal ni Majority Leader Sandro Marcos na kinabigla ng lahat. Siya mismo ang principal sponsor mga kababayan ng anti-dynasty bill. Ayun anti-dynasty, anti-political dynasty, pangako ng Duterte brand. Pero sino ang gumalaw? Ilang DDS senators ang nagpahayag ng suporta sa anti-dynasty political dynasty. Sino-sino? Si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, si Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang tanong, bakit wala silang naipakitang enabling law mula sa Senado? Ang masakit na katotohanan kasi, marami sa kanila galing sa political dynasties. Pero ang Marcos at Romualdez, kahit parte din ng political dynasty, bakit si Sandro ang author? O di ba? Di ba nakakaya sa kanila, mga kababayan? Sa kanila, mga kababayan, nanatiling challenge, nanatiling usap-usapan lang, nanatiling drawing. Pero dito po sa Kamara, sa pamumuno ni Sandro Marcos bilang majority at dating Speaker Martin Romualdez, kung sa inuman, nagalaw na yung baso. Gumagalaw na po. Ayan mismo, House Bill number 6771, co-authored ni Sandro at Sandro Marcos at Martin Romualdez. Ano yung nilalaman? Ipagbawal ang mga kamag-anak hanggang second degree, asawa, anak, kapatid, biyanan at iba pa na tumakbo sa parehong probinsya o lungsod sa iisang eleksyon. Priority legislation pagkatapos ng halos 40 taon mula 1987 siya.
mula 1987 Constitution. May seryosong pagtatangkang magbigay ng enabling law. Ang author pa, mga kababayan, si Sandro at saka si Martin. Nasaan na ngayon? Nasaan sila ngayon? You see? Other than that, anong track record pa ni Martin na may malaking impact sa ating mga kapuspalad? Ayan po. Republic Act 1075-4, expanded benefits for PWDs. Inakda niya ang batas na nagbibigay ng mga malawak na benepisyo at pribilehiyo sa persons with disabilities. Then the Agrarian Reform, New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng kanyang liderato, mabilis na naipasa ang batas na nagbura ng utang ng agrarian reform beneficiaries. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay direktang kaluwagan sa mga magsasaka. Binura, mga kababayan. Kaya yung ating mga magsasaka, buwelo na sa kanilang paghanap buhay para mag-produce ng pagkain sa bawat mamamayang Filipino, kasama doon yung mga DDS at pamilya Duterte. Sa nagkinabang. Bakit na naman yan, Mr. Maravillos, nagkinabang? Lahat tayong kumakain ng bigas. Di ba? Nagkinabang. Kasi, mga kababayan, mas na sinipagan ngayon ng ating mga farmers ang pagtatanim sa lupa, sa kanilang sakahan, kasi kanila na, binura na mga kababayan, yung kanilang mga pagkakautang sa land bank, sagot na ng ating gobyerno. Sino nag-initiate yan? Marcos administration, sa tulong mga kababayan ng legislation. Yan o. New Agrarian Emancipation Act. So laking kaluwagan sa ating mga magsasaka. Next, yung bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF. All-in-one service caravan, DSWD, DOH, LTO at iba pa, dinadala mismo sa probinsya. Hindi kailangang pumila sa Maynila. Gobyerno ang lumalapit. Then yung PhilHealth Benefit Expansion. Tinulak ang pagtaas ng benepisyo para sa cancer at kidney patients. Then yung pagpapatayo at pagpapalawak ng mga ospital. Halimbawa dito yung Eastern Visayas Medical Center. Mula 500 beds, naging 1,500 beds. 500. At ang conversion ng Schistosomiasis Hospital sa Palo Leyte bilang General Hospital. Ito ang tunay na proper governance, nagbibigay ng health access. Di ba? Napakakagandang mga programa, mga legislations, mga kababayan. Hindi nalalaman ng ating mga kababayan kasi natakpan ng mga chismis, fake news, at paninira. Di ba? Yung mga may kabuluhan na mga balita, napakagandang legislation, hindi na napansin ng mga tao. Kaya itong ginagawa natin. Then yung pagbuwag, mga kababayan, sa onion cartel sa pamamagitan ng House hearings noong panahon ni Romualdez as Speaker, na-expose ang hoarders at nakatulong sa pagbaba ng presyo ng sibuyas. Ngayon na bumalik sa mababang presyo yung sibuyas, mga kababayan, hindi na pinag-uusapan. Di ba? Na dapat sana pinag-uusapan. Yan ang problema, lahat lang negative eh. Yung positibo, hindi pinag-uusapan. Dahil po yan sa mga ginawang hearings sa onion cartel, panahon ni Martin Romualdez. Tapos, yung bigas, systemic solution, hindi lang pangako na 20 pesos lang. So, legislative push para gawing permanente ang 20 pesos per kilong bigas para sa vulnerable sectors tulad ng seniors, PWDs at 4Ps beneficiaries. Then, yung Rice Assistance Fund, centralized fund para sa pagsamahin ang rice subsidies mula sa iba't ibang ahensya. Yung Rice Act, House Bill No. 1 sa 28th Congress, layunin ibalik ang regulatory powers ng NFA, labanan ang hoarding, smuggling at price manipulation, at palakasin ang intervention capacity ng gobyerno. Tapos yung Rice for All at Kadiwa Centers para palawakin ang kadiwa upang direkta makabili ng murang bigas yung mga tao mula sa magsasaka, direkta. Habang ang iba ay maingay
Sa 20 pesos na bigas na sabi ni Sara, pagkaing baboy. Nandun ang ating speaker dati sa pagtupad ng pangarap ng ating Pangulo. Nasabi ng ating Pangulo, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Magandang buhay para sa mga mamamayang Filipino. Kumusta naman yung mga DDS senators na malalakas yung mga campaign promise? Na naging promise lang, hanggang ngayon promise pa rin. Matitindi yung mga linyada sa entablado. Pero kung kulang mga kababayan sa enabling laws na naipasa sa Senado, lumalabas na doon lang sila sa ingay. Parang latang maingay walang laman. Ang lata na pag maingay, walang laman. Pero si Martin at si Sandro, talagang gumalaw. Bilang mga legislators, binigyan nila ng pondo. May budget allocations, may operational programs, may nakafile at umusad na mga panukala sa Congress, may institutional reforms. Yan ang mga totoong leader. Sa politika po, hindi sapat yung pagiging loyal. Hindi po sapat ang pagiging viral. Hindi sapat ang pagiging maingay. So ang tanong, simple lang po, nasaan ang batas? Nasaan ang pondo? At siyempre, nasaan ang implementasyon? O sa dulo mga kababayan, hindi po pangako yung sinusukat, kundi kung sino ang tunay na tumupad ng mga pangakong inaasahan sana ng mahihirap nating mga kababayan. Tama pa? Huwag puro tabil, sabi dito sa amin. Huwag puro ngaw-ngaw. Galaw-galaw din. Pag may time, huwag puro yabang. Trabaho dapat ang ginagawa. Trabaho na nararamdaman ng ating mga kababayan. Tama pa?